Itinaas ang red alert status sa Calabarzon dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan dala ng bagyong Christine. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa mga flood-prone areas. Yan ang balitang pambansa ni Patricia Bermudez ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Nananawagan ng Calabarzon RDRRMC sa mga residente sa mga lugar na madalas bakain na lumikas dahil sa pinangangambahang epekto ng bagyong Christine. I know it's hard to evacuate and leave our homes, pero there's a reason why pinapa-evacuate ko kayo. Our goal is zero casualties. Mapalitan ng gamit pero hindi mapapalitan ng buhay. Kami naman po sa Office of Civil Defense, ayaw namin ng casualties. Of course, who wants casualties? And our goal is no one gets left behind. Sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, higit 3,000 barangay sa rehiyon ang inaasahang may mga pagbaha o landslide. Bandang alas 8 ng umaga ngayong araw ay itinaas ang red alert status sa buong rehiyon na indikasyon ng pinakamataas na level ng paghahanda para sa mga emergency response team ng rehiyon. Batay sa DOST Pag-asa 11 AM Bulletin, ang buong Calabarzon ay nakapailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Patuloy naman ang ginagawang pre-disaster risk assessment ng mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa mga posibleng epektong dala ng bagyong Christine, lalo na sa Quezon Province. Kasunod nito, suspendido ang biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat sa tala ng Philippine Coast Guard. May 162 pasahero, 5 sasakyang pandagat at 27 rolling cargos ang stranded sa mga pantalan ng Rial, Patnanungan, Lucena, Cota, San Andres, Balanacan, Buyabod at Salumagi. Pinapayuhan naman ng PCG ang lahat na sumabaybay sa lahat ng kanilang anunsyo kung kailan maaaring makapaglayag ang mga sasakyang pandagat. Mula sa PIA Calabarzon, Patricia Bermudez para sa Balitang Pambansa.